ng workshop na pinangunahan ng mga mag-aaral ng University ng Camarines Norte. Unified 911, anong matutulong namin sa iyo? Anya ti maitulong mi ken ka. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Narito ang detalye ng report. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District and CRPO. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng kapulisan para sa pagpapalakas sa seguridad at kahandaan sa mga eskwelahan, nagsagawa ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 5 ng Active Shooter Safety Orientation sa Southern Luzon Technological College sa Legazpi City. Nakibalita dyan si Patrolman Alexander Mata. Bilang bahagi ng patuloy na kampanya ng Philippine National Police para sa pagpapalakas ng kaligtasan at kahandaan ng mga paaralan, nagsagawa ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 5 ng school visitation sa Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated sa Legazpi City. Sa isinagawang aktibidad, nagbahagi ang mga tauhan ng RMFB-5 ng mahalagang impormasyon at mga safety tips hinggil sa tamang pagtugon sakaling magkaroon ng active shooter incident. Tinalakay ang mga pangunahing hakbang upang mapanatili ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa panganib, mabilis na pag-uulat sa mga otoridad at wastong pagsunod sa mga emergency protocols. Kasabay nito, nagsagawa rin ang emergency response team ng Basic Life Support Lecture para sa mga guro at kawani ng nasabing institusyon. Sa pamamagitan ng pagsasanay na ito, nabigyan sila ng kaalaman sa tamang pagbibigay ng paunang lunas, tamang pagtugon sa mga medical emergency at mga pangunahing kasanayan na makatutulong sa pagliligtas ng buhay habang hinihintay ang pagdating ng mga emergency responders. Layunin ng naturang aktibidad na mapalakas ang kahandaan ng mga paaralan sa pagharap sa iba't ibang uri ng emergency at mapatatag ang ugnayan ng RMFB-5 at ng sektor ng edukasyon sa pagsusulong ng isang ligtas at matatag na kapaligiran para sa lahat. Patuloy na isinusulong ng RMFB-5 ang mga programang nakatuon sa crime prevention, disaster preparedness at emergency response bilang suporta sa layunin ng PNP na pangalagaan ang buhay at kapakanan ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng maagap na edukasyon, koordinasyon at pakikipag-ugnayan sa komunidad. Patuloy na naninindigan ang RMFB-5 sa pagsusulong ng mga programang nagbibigay kaalaman at nagpapatibay sa kamalayan ng publiko alinsunod sa hadikain ng PNP na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bawat pamayanan. Mula dito sa Regional Mobile Force Battalion 5, ako po si Patrolman Alexander Mata, nag-uulat para sa Police News Network. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Mata.
Launching ceremony ng 100-day weight loss challenge ng PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group isinagawa sa Transformation Oval sa Campo Crame. Patrolman Erickson Mayor magbabalita. Formal na inilunsad ng Integrity Monitoring and Enforcement Group ang 100-day weight loss challenge program na ginanap sa Transformation Oval, Camp Crame. Pinangunahan ni Police Brigadier General Rex Arvin Malimban, direktor ng IMEG, ang naturang programa na naglalayong isulong ang isang mas malusog at disiplinadong pamumuhay sa hanay ng mga kapulisan. Itong activity natin ngayon na nilaunch ngayon, yung ating IMEG 100 Days IMEG Fitness Challenge. So, ang layon nito, siyempre, first of all is in support doon sa agenda nating Chief PNP in promoting the moral and welfare ng ating personnel. Likewise, once na ang ating mga kapulisan ay fit for duty, of course, it will increase yung aming operational readiness. Likewise, it will prevent yung disease. It will also help us sa aming stress management and mental wellness. Bahagi ng programa ang paghikayat sa mga kalahok na magbawas ng timbang sa loob ng 100 araw sa pamamagitan ng regular na ehersisyo, tamang nutrisyon at pagpapanatili ng healthy lifestyle. Inaasahan na ang naturang inisyatiba ay makatutulong sa pagpapabuti ng kalusugan, physical readiness at pangkalahatang kapakanan ng mga pulis upang mas maging handa sila sa kanilang tungkulin sa paglilingkod at pagprotekta sa sambayanan. Mula rito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolman Erickson Mayor. Nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Mayor. Nagbigay ng ngiti at inspirasyon sa 300 mag-aaral ang mga miyembro ng Police Community Affairs and Development Group, PCAG Advisory Group at PNP Tagataguyod sa isinagawang outreach program sa Porac, Pampanga. Ang magandang balita ay hatid ni Patrolman Adrian Dayaw. Bilang bahagi ng pagdiriwang na ika-31st Police Community Relations Month, nagsagawa ang Police Community Affairs and Development Group ng Project Balik Eskwela dito sa Camyas Resettlement, Camyas Elementary School sa Porac, Pampanga. Naging katuwang ng Police Community Affairs and Development Group sa makabuluhang aktibidad na ito ang PCAG Advisory Group, MJ Kers, PNP Kataguyod at ang Pampanga Police Provincial Office na patuloy nagbibigay ng suporta sa mga programa at advokasya ng pambansang pulisya para sa kapakanan ng komunidad. Layunin ng aktibidad na makapagbigay ng karagdagang suporta sa mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral, lalo na sa pagsimula ng panibagong taon ng klase. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang ugnayan ng kapulisan at ng komunidad sa pamamagitan ng mga programang nagpapakita ng malasakit, pakikipagkapwa at pagtutulungan. Nasa 300 mag-aaral ang nabigyan ng mga school supplies, kinelas at hygiene kits na magsisilbing dagdag suporta sa kanilang pag-aaral at pang-araw-araw na pangangailangan sa pagsisimula ng bagong taon ng klase. Naghatid din ng kasiyahan ang PCAG artist at ang PCAG mascot sa pamamagitan ng kanilang mga pagtatanghal sa pag-awit at pagsayaw. Labis itong kinatuwa ng mga mag-aaral na aktibong nakiisa at nagbigay ng masiglang suporta sa programa. Sa kanyang mensahe, nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Police Brigadier General Bina Guzman, Director ng Police Community Affairs and Development Group, sa walang sawang suporta at pakikiisa ng mga partner organization sa pambansang pulisya. Maraming salamat po sa pagbibigay nyo ng pagkakataon sa amin para mag-share ng konting saya sa mga batang ito sa konting oras. Samantala, nagpaabot din ng taus-pusong pasasalamat ang mga guro ng Camyas Resettlement Elementary School sa Police Community Affairs and Development Group at sa mga katuwang nitong organisasyon. Nagpapasalamat po kami sa binigay ninyong school supply at mga food po para sa mga bata dito sa aming community. At yung binigay po ninyong school supply sa mga bata po ay malaking tulong po iyon sa kanilang pag-aaral. At bilang ngayong pagbisita po ninyo sa kanila sa mga PNP po, at kayo po ay naging isang
modelo po sa kanila dahil balang araw, dahil gusto po nilang maging pulis ang mga estudyante po namin. Isa ay po yun sa mga pangarap nila na balang araw magkakaroon po ng pulis na AITA po. Sa pamamagitan ng mga ganitong inisyatiba, patuloy na isinusulong ng PICAG at katuwang ng mga partner organization ang diwa ng Police Community Relations Month sa pamamagitan ng serbisyong may malasakit, pagkakaisa at pagtutulungan para sa kapakanan ng mamamayan. Mula dito sa Camias Resettlement, Porac, Pampanga, ako po si Patrolman Adrian Dayaw nagbabalita para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolman Dayaw. Mahigit 140,000 halaga ng hinihinalang shabu at mga baril na recover sa magkaiwalay na search warrant operation ng Quezon City Police Provincial Office. 2 suspect arestado. Patrolwoman Jesseline Argoso, ibalita mo. Magkahiwalay na search warrant operations ng Quezon Police Provincial Office sa Tayabas City at Dolores, Quezon nagresulta sa pagkakaaresto ng 2 suspect at pagkakasamsam ng pinaghihinalaang shabu at mga hindi lisensyadong baril. Sa Tayabas City, naaresto ang 58 taong gulang na lalaki matapos ipatupad ng mga operatiba ng Tayabas Component City Police Station ang search warrant para sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nakumpiska sa operasyon ang humigit kumulang 6 gramo ng pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 40,800 pesos at tinatayang street value na 122,400 pesos. Nasamsam din ang isang caliber 45 pistol, isang caliber 38 revolver, mga magazine, live ammunition at iba pang firearms accessories na walang kaukulang legal na dokumento. Samantala, sa Barangay Bulacan 1, Dolores, Quezon, naaresto rin ang isang street-level individual na kinilalang si alias Tangloy matapos ipatupad ang search warrant para sa paglabag sa parehong batas. Sa isinagawang operasyon, nakumpiska ang isang Taurus caliber 45 pistol, isang improvised 12-gauge shotgun, magazine, 7 bala ng caliber 45 at 3.04 grams ng pinaghihinalaang shabu na may standard drug price na 20,672 pesos. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sumasailalim sa tamang dokumentasyon at inventaryo habang inihahanda ang kaukulang kaso laban sa mga naarestong sospek. Patuloy namang hinihikayat ng Quezon Police Provincial Office ang publiko na makipagtulungan sa kapulisan sa pamamagitan ng pagbibigay ng impormasyon laban sa iligal na droga at iba pang uri ng kriminalidad. Mula dito sa lalawigan ng Quezon, ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jesseline T. Argoso. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Argoso. Mahigit kumulang 2 milyong pisong halaga ng marijuana ang binunot at sinunog ng mga otoridad sa border ng Mountain Province at Kalinga. Tinutukan niya ni Police Corporal Marjorie Ngitio. Malaking operasyon kontra droga, umabot sa 20 milyong marijuana sinira sa Mountain Province at Kalinga border. Sa pamumuno ni Police Colonel Marcelo B. Polig, Provincial Director ng Mountain Province Police Provincial Office, matagumpay na sinira at sinunog ng pinagsanib na puwersa ng Mountain Province Police Provincial Office, Philippine Drug Enforcement Agency Mountain Province, Provincial Legal Office, at Provincial Intelligence Team Mountain Province Rio 14 ang tinatayang 100,000 fully grown marijuana plants sa bulubunduking hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga noong Hulyo 12 ng taong kasalukuyan. Ang mga nasira at nasunog na marijuana ay may tinatayang standard drug price na 20 million at nakatanim sa humigit kumulang 10,000 metro kadradong lupain. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pinaigting ng kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga sa pakikipagtulungan ng PDEA at iba pang ahensya ng pamahalaan. Layunin nitong mapigilan ang pagtatanim, paglaganap at produksyon ng marijuana sa lalawigan bilang bahagi ng pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad.
Mula dito sa Mountain Province, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Marjorie Nitio, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Nitio. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At bago tayo magtapos, para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, huwag kalimutang mag-like, follow and share sa aming official social media accounts ng Police News Network. Tutok lang sa aming YouTube channel para sa mga live stream at replays. At i-follow kami sa X account para sa mga real-time updates at Facebook account ng Police News Network. Manatiling mapagmatsyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Chief of PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Ako ang inyong tagapag-ugnay. Ako po si Patrolwoman Melin B. Loquias mula sa Eastern Police District ng NCRPO. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. At ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng Balitang Pulis. On day 1 of the menstrual cycle, the thick lining of the uterus begins to shed.